Bakit hindi pinayagan ng pansamantalang paglaya ni Rodrigo Duterte mula sa detention center ng International Criminal Court? Himayin po natin ang mga dahilan daw at ang timeline. June 12 ng taong ito, nag-file ng request sa mga abogado ni Duterte para sa interim release ng dating Pangulo. Ibig sabihin po nito, pansamantalang paglaya sa isang bansa na aprobado ng ICC. June 23 at June 25, nagsumite ng oposisyon sa request na ito ang ICC prosecutor at ang Public Counsel for Victims. Dito namang Agosto 18, inulit ng mga Duterte lawyers ang kanilang petisyon. At Setyembre 8, pinaspon ng ICC ang Confirmation of Charges hearing. Ito po ang mga dahilan na binigay ng mga abogado ni Duterte para siya ay pansamantalang palayain. Hindi raw siya isang flight risk dahil sa kanyang kalusugan. Hindi rin daw niya papahiyain ang kanyang magiging host country. Mahihirapan din daw siyang magtago. Gayong siya raw ay one of the most recognized political figures in the world. Wala rin daw banta sa mga testigo. At eto pa, ayon mismo sa kanyang abogado, no real or concrete risks exist that Duterte will continue to commit crimes. Maraming nakapansin sa wording na ito. At meron daw compelling humanitarian reasons para palayain isang tao na meron ng edad. Hindi ko na po hihimayin ang mga argumento ng prosecution. Diretso na po tayo sa desisyon ng ICC Pretrial Chamber. Mr. Duterte's detention continues to remain necessary. Rejected ang request for interim release, rejected din ang renewed request at patuloy ang detensyon ng dating Pangulo. Bakit daw? Unang-una, giniit ng pretrial chamber na meron daw reasonable grounds para isipin na responsable si Duterte sa salang crimes against humanity. Sa issue naman kung flight risk ang dating Pangulo, giniit po ng pretrial chamber na mulat sa pool, sinasabi ni Duterte na siya ay kinidnap lamang ng ICC. So yung paulit-ulit na pagsabi ni Duterte at ng kanyang pamilya na kinidnap lamang siya ng ICC, hindi pala nakatulong sa kanyang petisyon. Ito pa, ayon sa ICC, may mga binitawan raw na salita si VP Sara Duterte na lalong nagpahamak sa kaso ng kanyang ama. Sa isang Facebook live stream daw mula sa The Netherlands noong July 19, ito raw ang sinabi ni VP Sara, "Let us all collaborate on a jailbreak." Hindi lamang malinaw kung ano po ang konteksto niyan. Ano pa man, mukhang sineryoso yan ng ICC. Dagdag pa raw ni VP Sara, may sabuatan din daw sa pagitan ng ICC at ng gobyerno ng Pilipinas para bayaran ang mga pekeng testigo. Ito pa, ayon sa ICC Pretrial Chamber, sinabi ni VP Sara noong August 19 na kung bigyan ng interim release ang kanyang ama, gusto niyang bumalik sa Davao City. Pero taliwas daw ito sa pangako ng mga abogado ni Duterte na mananatili lamang siya sa bansa kung saan siya bibigyan ng interim release kung sakali. Patunay raw ito na hindi kinikilala ni Duterte ang ICC at balak daw ng kanyang pamilya na ilabas siya sa jurisdiksyon ng ICC. At dagdag pa ng pretrial chamber, ang pagpapalaya kay Duterte ay magiging patuloy na banta sa mga tetestigo laban sa kanya. Pinuna rin ng ICC ang sinabi ni Duterte noong House hearing sa drug war noong November 2024. Nang tanungin tungkol sa bilang ng mga napatay sa kanyang drug war, sinabi ni Duterte na kung mahalal siya muli na alkalde ng Davao City, dodoblehin niya ang bilang. May 2025, nahalal nga siyang alkalde ng Davao bagamat nakakulong sa ICC. Binasura rin ng ICC Pretrial Chamber ang argumento ng depensa na dapat siyang palayain for humanitarian reasons. Habang nakakulong, mabibigyan naman daw ng sapat na medical care ang dating Pangulo. Hindi rin daw pinaliwanag ng depensa kung meron silang nakikitang kakulangan sa medical care na binibigay ng ICC kay Duterte. Kaya sumatotal, naniniwala ang Pretrial Chamber na flight risk nga ang dating Pangulo at kailangan ng kanyang patuloy na pagkakakulong para siguradong nariyan siya para sa paglilitis. Dagdag pa ng dahilan para raw hindi niya maharangan o madiskarel ang investigasyon at ang paglilitis at para hindi niya maulit ang mga krimen na sinasabing kanyang ginawa. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.